Nagsisimula ang pelikula sa pagpapakita ng tatlong geologist na naghahanap ng mga diamante o sinaunang bato sa gitna ng disyerto ng Africa. Sila ay mga miyembro ng isang samahang heolohikal na nagtatrabaho sa disyertong iyon. Habang naggalugad, natukoy ng radar sa kanilang sasakyan ang isang kakaibang hugis na parang tubo ng bulkan. Dahil sa kanilang kuryosidad, agad na tumungo ang tatlo sa kinaroroonan ng mga tubo ng bulkan. Doon nila natuklasan ang isang kakaibang bunto ng lupa. Umaasa silang makahanap ng mga diamante sa loob, sinira nila ang bunton. Ngunit sa halip, isang mahiwagang halimaw ang lumitaw at pinatay silang tatlo. Ang eksena ay lilipat sa isang lalaking nagngangalang Zach, isang eksperto sa teknolohiya at heolohiya. Isa sa kanyang mga imbensyon ay isang portable radar na may kakayahang matukoy ang init ng katawan at magpadala ng mga alerto sa panganib kung sakaling magkaroon ng mga natural na sakuna. Habang nagtatrabaho sa kanyang opisina, hiniling ng kanyang amo na maglakbay siya sa Africa upang tumulong sa paghahanap sa tatlong nawawalang geologist. Kinabukasan, inimpake ni Zach ang kanyang mga gamit, kinuha ang kanyang portable radar, at lumipad patungong Africa. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, nakarating siya sa disyerto at sinundo ng isang lalaking nagngangalang Carol na naghatid sa kanya sa kampo ng pananaliksik ng heologo. Sa kampo, ipinakilala ni Zach ang kanyang sarili sa koponan na kinabibilangan nina Carol, Mickey, Kurt, Titus, Magda at ang kanilang pinuno na si Ian. Bago simulan ang paghahanap sa mga nawawalang geologist, inihanda muna ng koponan ang mga mahahalagang supply tulad ng pagkain, gasolina at mga armas sa kanilang sasakyan. Hindi sumama si Ian sa misyon dahil kailangan niyang manatili upang bantayan ang kampo. Matapos ang mahabang paghahanap, natagpuan nila sa wakas ang inabandunang sasakyan ng mga geologist, ngunit laking gulat nila nang matagpuan ang tatlong geologist na patay sa isang kakilakilabot na kalagayan. Ang kanilang mga katawan ay nauwi na lamang sa mga kalansay at ang laman ay tila nilamon ng isang bagay na hindi alam. Ang lalong nagpapaiba rito ay 6 na oras pa lamang silang naiulat na nawawala, ngunit ang kanilang mga labi ay nasa napakasamang kalagayan na. Malapit doon, natagpuan din ng grupo ang isang estatwa na hugis mukha ng langgam. Sa paniniwalang maaaring may isang psychopath sa disyerto, nagpasya ang grupo na alamin kung sino ang pumatay sa tatlong geologist. Nang sumapit ang gabi, nagpahinga sila. Ngunit habang natutulog ang lahat, nanatiling gising si Zach. Dahil sa pagkabagot, nag-sandboard siya sa isang kalapit na buhanginan. Di nagtagal, nilapitan siya ni Mickey, at ibinunyag na hindi rin siya makatulog, at nagsimula silang mag-usap. Tila na intriga si Zach kay Mickey, ngunit kalaunan ay napagod ito at nagdahilan upang matulog. Naiwan siyang mag-isa, biglang nakita ng radar ni Zach ang isang malaking nilalang na papalapit sa kanya. Gulat na gulat siyang tumingin sa gilid at nakita ang isang kakaibang halimaw na papalapit. Dahil sa pagkataranta, binalaan ni Zach si Carol at ang iba pa, ngunit nang tignan nila, nawala na ang nilalang ng walang bakas. Mas nakakabahala pa, ang mga kalansay ng mga geologists ay misteryosong nawala. Dahil sa kahina-hinala, inakusahan ni Carol si Zach ng pagnanakaw ng mga buto, ngunit ipinagtanggol ni Zach ang kanyang sarili, iginiit na wala siyang kinalaman dito. Ilang sandali pa, muling nakita ng radar ni Zach ang isang nilalang sa ibabaw ng isang buhanginan dito. Hinimok ni Carol ang lahat na sumakay sa sasakyan at habulin ito, ngunit tumanggi si Magda, at iminungkahing maghintay sila hanggang umaga dahil imposibleng mahuli ang nilalang sa dilim. Kinabukasan, ipinagpatuloy nila ang paghahanap at kalaunan ay nakakita ng isang malatao na figura na may itim na katawan. Agad itong binaril ni Kurt, ngunit misteryosong nawala ang nilalang. Nang mag-imbestiga sila, natagpuan nila ang nawawalang mga kalansay mula noong nakaraang gabi. Naguguluhan, nagtataka sila kung paano nagawang gumalaw ng mag-isa ang mga kalansay. Sa puntong iyon, ibinahagi ni Titus kay Zach ang alamat ni Esokulu, isang mitikal na nilalang na sinasabing pumapatay ng mga tao at nagnanakaw ng kanilang mga buto. Ayon sa mga lokal na kwento, si Esokulu ay hindi isang nilalang lamang, kundi isang kolonya ng mga langgam na kumakain ng laman na kumakain ng karne ng tao at gumagamit ng mga kalansay ng tao bilang mga balakayo. Sa paggawa nito, maaari silang maging makapangyarihan at koordinadong mga umaatake. Tulad ng anumang kolonya ng langgam, sila ay pinamumunuan ng isang reyna na dapat pakainin at magsisilbing sentral na pamumuno. Inialay sa kanya ang laman ng mga tao. Naalala ni Titus noong kabataan niya ang tungkol sa isang batang lalaki sa kanilang nayon na natagpuang patay sa kakilakilabot na kalagayan, ang kanyang katawan ay nabuwal na lamang sa mga buto. Dahil dito, kumbinsido si Titus na ang nilalang na sumisindak sa kanila at pumapatay sa mga geologists ay si Esokulu.
Gayunpaman, binaliwala ng iba ang kanyang kwento, sa paniniwalang isang psychopath ang nasa likod ng mga pag-atake. Habang naghahanda silang umalis, biglang nasira ang kanilang sasakyan, at tumigil sa paggana ang komunikasyon sa telepono at radyo, kaya imposibleng humingi ng tulong. Wala na silang magagawa pa, kaya nagpasya silang maghintay na lang sa isang lugar, umaasang may darating na sasakyang patrol, na karaniwang dumadaan sa disyerto sa mga partikular na oras. Dumating ang gabi at nagpalitan sila sa pagbabantay upang maiwasan ang pag-atake ng nilalang. Sinabihan ni Titus si Kurt na magpahinga habang siya ang magbabantay. Ngunit habang nagbabantay, naramdaman ni Titus ang presensya ng nilalang sa malapit. Dahil sa pagkaalarma, ginising niya si Kurt na natutulog sa isang sleeping bag. Laking gulat niya nang buksan ito ni Titus at nakita niyang kinakain ng buhay ni Esokulu si Kurt. Sumigaw si Titus para humingi ng tulong, ngunit biglang nilamon ng nilalang ang kanyang braso, naiwan itong nasira. Mabuti na lang at nahila palayo si Titus bago pa man lamunin ni Esokulu ang natitirang bahagi ng kanyang katawan. Isinugod siya ni Mickey, Magda, at Zach papasok sa sasakyan habang sinusubukan ni Carol na patayin si Esokulu gamit ang kanyang baril, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay nawalan ng saysay. Ang Esokulu ay maituturing na isang napakalaking kolonya ng mga langgam na sabay-sabay na gumagalaw, kaya halos imposibleng masira ang mga ito. Mabilis na nag-isip si Zach, kaya't binuhusan niya ng gasolina ang sasakyan para pigilan ang nilalang na ito. Pansamantalang gumana ang plano na nagtulak kay Esokulu na umatras. Hindi nagtagal, bumalik ang nilalang. Tumalon si Zach para magbuhos ng mas maraming gasolina. At kasama si Carol, nasaksihan niya si Esahulu na gumagamit ng mga kalansay ng tao upang magsanib sa isang malakatawan na anyo. Ang nakakagulat na tanawing ito ay sa wakas ay nakumbinsi ang lahat na totoo ang kwento ni Titus tungkol kay Esokulu. Sinubukan ni Carol na barilin, ngunit pinigilan siya ni Zach. Iginiit na walang silbi ang mga bala at kailangan nila ng ibang estratehiya para mapatay ito. Kalaunan, muling nawala si Esokulu sa disyerto. Nagmamadaling bumalik sina Zach at Carol sa sasakyan, kung saan lumala ang kondisyon ni Titus dahil sa kanyang malubhang pinsala. Noong una, naisip nilang maglakad pabalik sa kampo, ngunit masyadong mahina si Titus para bumiyahe. Iminungkahi ni Magda na manatili kasama si Titus sa sasakyan, habang sina Carol, Zach, at Mickey ay maglalakad papunta sa kampo at kalaunan ay babalik na may dalang gumaganang sasakyan para sunduin sila. Kinabukasan ng umaga, nagtungo ang tatlo sa kampo, dala ang isang lata ng gasolina bilang pag-ingat kung sakaling umatake muli si Esokulu. Habang nasa daan, isang biglaang bagyo ng buhangin ang bumangon na napilitan silang magkumpol para sa proteksyon. Pagkalipas ng ilang panahon, humupa na rin sa wakas ang bagyong buhangin, ngunit nasira nito ang radar ni Zach at halos natapon ang lahat ng gasolinang dala nila, kaya kaunti na lang ang natitira sa kanila para maipagtanggol ang sarili laban kay Esokulu. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay hanggang sa gumabi at nagpa siyang magpahinga. Habang sila ay natutulog, lumitaw si Esokulu na ikinatakot nila na may mukha na kamukha ni Magda. Ipinapakita nito na sina Magda at Titus ay parehong pinatay at nilamon ni Esokulu. Ang kanilang mga kalansay ay ginamit na ngayon bilang bahagi ng pagbabalakayo nito. Sa takot, isinaboy ni Carol ang natitirang gasolina patungo sa nilalang na napilitan itong umatras. Pagsapit ng umaga, nagising sila sa mahinang signal ng radyo. Sinundan nila ito, natuklasan nila ang inabandunang sasakyan ng tatlong geologist at kinuha ang radyo upang humingi ng tulong mula sa kampo. Malapit din, nakakita sila ng isang tambak ng buhangin na may pasukan ng tunel. Pagpasok nila sa loob, nakita nila ang tila isang napakalaking pugad ng langgam. Ipinapalagay ni Zach na ito ang dating tahanan ni Esokulu at tirahan ng reyna ng langgam. Naniniwala siyang aksidenteng nasira ng tatlong geologists ang pugad na pumukaw sa galit ni Esokulu at nagpasiklab ng mga pag-atake nito sa mga tao. Dahil nasira ang kanilang pugad, ang mga nilalang na ito ay naghahanap na ngayon ng bagong tahanan upang mabuhay. Di nagtagal, dumating si Yoan at hinarap sila at inakusahan ng pagpatay sa kanilang mga kasama. Sa kabila ng kanilang desperadong pagtatangka na magpaliwanag, tumanggi si Yoan na maniwala sa kanila. Pinusasan niya ang kanilang mga kamay sa likod ng isang sasakyan at sinimulan silang ibalik sa kampo. Habang naglalakbay, pinabagsak ni Carl si Yoan at nawalan ng malay, kaya nakalaya sila bago pinusasan si Yoan. Sa simula ay inakala ni Mickey na babalik sila sa kampo, ngunit isiniwalat ni Carol at Zach ang ibang plano upang matunton ang bagong pugad ni Esokulu at sirain ito bago pa ito makatakot ng mas maraming tao. Matapos magtipon ng mga supply, nagtungo ang tatlo sa isang inabandunang minahan, kumbinsido na ito na ang naging bagong lungga ni Esokulu.
Bago pumasok, naghanda muna si Carol ng pampasabog na likido para gamitin laban sa nilalang, at magkasama silang pumasok sa madilim na minahan. Habang ginalugad ang minahan, biglang inatake ni Esokulu si Carol na ikinabali ng kanyang binti. Mabuti na lang at naagaw ni Zatch ang atensyon ng nilalang, dahilan para mahulog ito sa isang hukay. Noong una, inakala nilang patay na si Esokulu, ngunit agad itong umakyat muli at hinawakan ang binti ni Carol, na muntik na siyang hilahin papasok sa hukay. Nahirapan sina Mickey at Zatch na iligtas siya. Ngunit nang mapagtanto ang panganib, kinuha ni Carol ang sumasabog na likido at inihagis ang kanyang sarili sa hukay, isinakripisyo ang kanyang buhay upang sirain si Esokulu at iligtas ang kanyang mga kaibigan. Habang tinatangka ni Zatch at Mickey na tumakas, natuklasan nila ang reyna ng langgam, ang tunay na utak sa likod ni Esokulu. Sinimulan silang salakayin ng mga kuyog ng langgam sa ilalim ng kanyang pamumuno, at hinimok ni Mickey si Zatch na patayin ang reyna upang wakasan ang lahat. Gamit ang isang kutsilyo, pinatay ni Zatch ang reyna, dahilan para mamatay ang mga langgam sa tabi niya. Ilang sandali pa, nagsimulang gumuho ang minahan dahil sa pagsabog ni Carol. Sumugod sina Zatch at Mickey palabas sa tamang oras, para lamang makita ang bangkay niyon sa labas, nilamon ni Esokulu. Mula sa kakilakilabot na trahedyang ito, tanging sina Zatch at Mickey lamang ang nakaligtas. Sa huling eksena, naghintay sila ng taxi. Pagkatapos ng pagsubok, nagpasya si Zatch na manatili at magtrabaho ng permanente sa kampo sa disyerto, habang pinili ni Mickey na lumipat sa isang bagong lugar ng trabaho. Bago maghiwalay, naghalikan sila na nagpapatunay ng kanilang pagmamahalan sa isa't isa. Di nagtagal, dumating ang taxi at umalis si Mickey patungong airport upang simulan ang kanyang bagong buhay.